Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong araw ng Huwebes, August 27, 2026. Kaninang alas 2 ng umaga ay ganap na naging low pressure area itong cloud clusters o mga kaulapan na ating binabantayan dito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea. Huling namataan itong LPA 081 sa layong 1,030 km silangan ng Northern Luzon. Sa ngayon, hindi pa naman po ito nakakaapekto sa ating bansa. Ngunit may katamtaman po ito na tsansa na maging bagyo within 24 hours. Mamaya-maya ay i-discuss pa natin kung ano yung magiging senaryo dito sa bagong low pressure area na ito. Patuloy pa rin po yung mga pag-ihip o epekto nitong habagat sa Luzon maging sa may western section ng Visayas. Kaya't mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon and dito rin po sa Visayas. Sa kasalukuyan, hinihila pa rin naman ng habagat or hinihila pa rin ang habagat nung dating bagyong Obet na patungo na sa ngayon sa may mainland China. Kaya ngayong araw, expect pa rin po natin magiging maulap ang ating panahon dito sa kanlurang bahagi ng Luzon at mataas din ang tsansa ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa may Batanes, sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, maging dito rin sa may Metro Manila, Cavite, Rizal, Batangas, and sa may Mindoro provinces. Ngunit yung mga nasa silangang bahagi naman ng Luzon ay makakaranas ng mas mainit na mga panahon at temperatura, ngunit posible pa rin yung mga thunderstorm activity sa hapon hanggang sa gabi. Ito po yung mga agwat ng temperatura dito sa Luzon. Dumako naman tayo dito sa Palawan, Visayas, and sa Mindanao. Apektado pa rin ng habagat itong Palawan at maging ang Western Visayas, kaya't mas mataas din yung tsansa ng mga pag-ulan dyan ngayong araw at makakaranas din sila ng mga makulimlim na panahon. Ngunit take note po dito naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at maging sa may Mindanao, mainit at maalinsangan pa rin ang ating panahon. Kaya doble ingat sa ating mga kababayan na nandito dahil may mga reports na nga po tayo ng mga drought events dito po sa Visayas and Mindanao. Sa ngayon nga po, ito yung ating mga agwat ng temperatura, ngunit ito po ay mga air temperature pa lamang, iba pa po yung ating heat index na ating pong pinopost sa mga Pag-asa Regional Services Divisions Facebook pages natin. Kaya sana po ay i-check po natin ito para malaman natin kung ano yung magiging heat index natin ngayon at sa susunod pa na araw. Pinakamataas na nakita natin na air temperature ngayong araw ay 34 degrees Celsius dito sa Zamboanga at hanggang 33 degrees naman po sa ilang bahagi pa ng Visayas. So, always po stay hydrated and pagdala po tayo ng payong at panangga po sa matinding sikat ng araw para po sa ating mga kababayan dyan sa Visayas and Mindanao. Para naman po sa ating mga pag-ulan, inaasahan nga natin ngayong araw dulot ng habagat sa Zambales at Occidental Mindoro, posibleng umabot ng more than 50 millimeters yung mga pag-ulan ngayon na maaaring magdulot ng mga localized floodings and also yung mga landslides. So sana po ay stay alert yung ating mga kababayan dyan dahil in the next few days, inaasahan po natin na mas lalakas pa ang habagat. Para naman sa magiging senaryo nitong low pressure area na nasa North Philippine Sea, sa ngayon itong LPA 081, una, mababa naman yung tsansa na ito'y mag-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa. At sa ngayon, kumikilos po itong LPA 081 pahilaga. So northward pa ngayon habang nagko-consolidate yung mga kaulapan ng LPA na iyon. Ngunit inaasahan natin kikilos naman po ito pa west-northwestward patungo sa Taiwan in the next few days. Posibleng maging bagyo itong LPA within the next 48 hours. At kung maging bagyo, dahil nasa loob na nga po ito ng ating area of responsibility, ay tatawagin naman natin ito sa local name na pilandok o yung Philippine mouse deer. At sa ngayon nga po, ang magiging indirect effect naman nitong LPA or yung potential na maging bagyo ay hihilahin nito yung habagat simula bukas hanggang sa Tuesday. So anong bang magiging senaryo nga natin dito sa LPA na ito? Sa nakikita nga natin ay in the next few days ay mas lalakas pa yung habagat habang kumikilos pa west-northwestward itong low pressure area na ito. Kaya magiging maulan sa Luzon, maging sa may western section
ng Visayas in the next 4 to 5 days. At yung mga pag-ulan na nakikita natin sa ating mga rainfall projection sa ngayon ay nasa heavy to possible magkaroon pa nga tayo ng mga intense rains, especially sa northern and central parts ng Luzon. Kaya't may nakataas pa rin po tayo na weather advisory. Bukas po, inaasahan natin mas lalakas. Kaya mas nadagdagan po yung mga lugar na nasa yellow o yung maaaring umabot ng more than 50 millimeters na rainfall. So aside sa Zambales and Occidental Mindoro, makakaranas din ng mas malalakas pa na mga pag-ulan ang Bataan, Pangasinan, La Union, maging sa Benguet. But other parts po ng Luzon, bukas, magkakaroon din ng mga maulap na panahon at mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Pagsapit naman po ng Saturday, mas lalakas pa yung mga pag-ulan natin. Kaya't may nakikita na nga tayo ng mga lugar na possible na umabot ng hanggang 200 millimeters sa mga pag-ulan. Dito yan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Nadagdagan din yung mga lugar na posibleng magkaroon ng more than 50 millimeters sa mga pag-ulan. Yung mga probinsya po natin sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, maging sa Metro Manila, Cavite, and Batangas. Ang nakikita natin ngayon na mga critical time dun sa mga pag-ulan natin ay between Saturday and Sunday and posible pang magpatuloy yan hanggang Tuesday. So doble ingat sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And ito nga po magiging scenario sa LPA na magpapalakas sa habagat ay maaari pa din namang magbago. So always din i-check yung ating mga latest weather updates galing dito sa Pag-asa. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. So pwede nang maglayag yung lahat ng ating mga mangingisda.